Nang magsimula ang labanan sa Rusya at Ukraine 4 na taon na ang nakalipas, iilan lang ang nag-akala na ito ang magiging pinakamadugong digmaan sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinapakita ng mga bilang ang matinding pagkawala ng buhay sa magkabilang panig. Pagsapit ng 2026, tinatayang halos 2 milyong tao ang nasawi at nasugatan sa magkabilang bansa. Hindi ito pagkakamali sa pagsulat. 2 milyong sundalo ang napatay, nasugatan, o nawala sa digmaang inisip ng marami na sandali lang. Pero posibleng mas marami pa ang totoong namatay kaysa sa inaakala. Kaya, bakit nga ba napakahirap tukuyin ang totoong mga bilang? Sige, magsimula tayo sa simula. Nang salakayin ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 24, 2022 parehong tahimik ang Moscow at Kyiv tungkol sa kanilang mga kaswalti. Tinawag ng Rusya ang operasyon na espesyal na operasyong militar at iginiit na kaunti lang ang kaswalti. Ang Ukraine ay may dahilan itago ang bilang nila para hindi panghinaan ng loob ang mamamayan at militar habang lumalaban para sa kaligtasan. Sa pagtatapos ng 2022, nagsimulang maglabas ng pagtataya ang mga ahensya ng intelligence ng kanluran na ikinagulat ng maraming tagamasid. Tinaya ng Estados Unidos na ang Rusya ay nagkaroon ng humigit kumulang 100,000 hanggang 100 at 20,000 na mga kaswalti sa unang 10 buwan pa lang ng labanan, kabilang dito ang mga napatay at nasugatan. Halos kapareho rin ang mga kaswalti ng Ukraine sa parehong panahon. At hindi pa nakita ang ganitong bilang mula pa sa malalaking labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit mas madugo ang 2023. Habang naging matinding labanan ng pag-ubos ng lakas, ang digmaan, lalo pang dumami ang kaswalti. Tinataya ng Ministry ng Depensa ng Britanya noong unang bahagi ng 2023 na ang Rusya ay nawawalan ng humigit kumulang 700 sundalo bawat araw. Mga 200 hanggang 300 na. Mas marami kumpara noong 2022. Katumbas ito ng isang karagdagang batalyon na nabubura tuwing 3 hanggang 4 na araw. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, tinataya ng mga opisyal ng Estados Unidos na ang pinagsamang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa magkabilang panig ay lumampas na sa 500,000 katao. Mahigit kalahating milyong katao ang napatay o nasugatan sa mahigit 1 taon ng labanan. Ang labanan para sa Bakhmut lamang, na tumagal mula Agosto 2022 hanggang Mayo 2023, ay perpektong halimbawa kung gaano karami ang namatay sa sigalot na ito. Ang bayarang sundalo ng Wagner Group ng Rusya, karamihan ay galing sa bilangguan, ay sunod-sunod na ipinadala upang dagsain mga posisyon ng Ukrainyano. Nagtagumpay ang taktika, ngunit malaki ang naging kabayaran. Ayon sa mga konserbatibong pagtataya, mahigit 20,000 sundalo ang nawala sa panig ng Rusya para lamang masakop ang isang lungsod na may limitadong estratehikong halaga. Pagdating ng 2024, lalo pang tumindi ang pagdanak ng dugo. Lumipat ang Rusya sa tinatawag ng mga military analyst na meat grinder na taktika. Maliit at kulang sa training na grupo ng sundalo ang pinapadala sa unahan para subukan ang depensa ng Ukraine. Umaakit ng putok at inilalantad ang posisyon nila. Pagkatapos, aatakehin ng artilleriya at drone ang mga posisyon bago sumugod ang susunod na infantry. Lubhang epektibo ito sa pagtukoy ng mga target. Ngunit mabilis nitong nauubos ang mga sundalo ng Rusya. Pagsapit ng Abril 2025, tinaya ni General Christopher Cavoli, noon ay Supreme Allied Commander Europe, na mahigit 700 at 70,000 na ang napatay o nasugatan sa panig ng Rusya. Tinaya ng Ministry ng Depensa ng Britanya na mahigit 1 milyong kaswalti ang aabot pagsapit ng Hunyo 2025. Ang pagkakaiba ng mga pagtatayang ito ay dahil sa maraming hamon sa pagsubaybay ng mga kaswalti. Walang panig ang nagbibigay ng eksaktong impormasyon at iba't ibang paraan ang nagdudulot ng magkaibang resulta. Bagamat mas kaunti ang bilang ng mga nasawi sa Ukraina, malaki ang epekto nito dahil sa liit ng kanilang populasyon at militar. Ipinahayag ni Pangulong Zelensky noong Pebrero 2025 na mahigit 46,000 sundalong Ukrainyano ang napatay at 380,000 ang nasugatan. Binanggit niya na halos kalahati ng mga nasugatan
ay gumaling at nakabalik sa serbisyo. Kaya lalo pang naging mas komplikado ang bilang ng casualty. Ngayon ay 2026 na, 4 na taon mula nang magsimula ang labanan. At napakalaki na talaga ng mga bilang. Ayon sa isang komprehensibong pagsusuri na inilathala ng Center for Strategic and International Studies o CSIS noong huling bahagi ng Enero 2026, ang Rusya ay nagtamo ng tinatayang 1.2 milyong casualty mula noong Pebrero 2022. Kasama na rito ang nasa pagitan ng 275,000 at 325,000 na napatay sa labanan. Noong 2025 lamang humigit kumulang 415,000 sundalo ang nawala sa Rusya na may average na halos 35,000 casualty bawat buwan. Ang Disyembre 2024 ang naging pinakamalupit na buwan para sa Rusya sa buong digmaan na may average na 1,500 at 70 casualty bawat araw. Tinatayang nasa pagitan ng 500,000 at 600,000 ang kabuuang casualty ng Ukraine, kung saan 100,000 hanggang 100 at 40,000 ang napatay. Ibig sabihin, ang pinagsamang bilang ng mga namatay at nasugatan para sa parehong bansa ay umaabot sa humigit kumulang 1.8 milyong tao. Ayon sa CSIS, sa kasalukuyang bilis, aabot sa mahigit 2 milyon ang bilang na yan pagdating ng tagsibol. 2026. Para mailagay sa tamang perspektibo ang mga numerong ito, ang bilang ng mga nasawi ng Rusya sa labanan sa Ukraine ay higit 17 beses na mas marami kaysa sa mga nasawi ng Soviet sa Afghanistan noong buong dekada 1980. 11 beses itong mas marami kaysa sa mga casualty ng Rusya sa parehong digmaan sa Chechnya. Mas marami ng sundalong nawala ang Rusya sa Ukraine kaysa sa lahat ng digmaan nito mula ikalawang digmaang pandaigdig. Walang malaking kapangyarihan ang nagkaroon ng ganitong casualty sa anumang digmaan mula 1,900 at 45. Pero dito na nagiging malabo ang lahat. Mga tansya lang ito, hindi kumpirmadong bilang, at may dahilan kung bakit ganoon. Parehong may malakas na dahilan ang Rusya at Ukraine para baguhin ang kwento tungkol sa mga casualty. Gustong ipakita ng Rusya sa kanilang mamamayan na ayon sa plano ang espesyal na operasyong militar at katanggap-tanggap ang mga casualty, kailangang mapanatili ng Ukraine ang suporta ng kanluran at moral ng mamamayan. Kaya maingat nilang nilalabas ang impormasyon ukol sa kanilang mga casualty. Sistematikong pagsupil ang paraan ng Rusya at itinuturing ng Kremlin na lihim ng estado ang lahat ng datos ukol sa mga nasawing militar. Maaaring makulong ng 15 taon ang independenteng mamamahayag na nag-uulat ng mga casualty. Maaaring makasuhan kahit gamitin ang digmaan kaysa espesyal na operasyong militar. Ang mga pangunahing independenteng media gaya ng Echo Moskwe at Dost ay agad isinara sa simula ng labanan. Ang mga foreign agent na batas ay pumigil sa karamihan ng investigative reporting. Kinokontrol ng pamahalaang Ruso ang naratibo gamit ang state-run media at network ng mga bot. Pinalalaki nila ang bilang ng mga casualty ng Ukraine at binabawasan ang sarili nilang casualty. Noong Disyembre 2024, sinabi ng source mula sa Ministry ng Depensa ng Rusya na halos 1 milyong casualty na ang Ukraine, habang maliit lang ang nawala sa Rusya. Maliwanag na hindi totoo ang mga pahayag na ito, pero pinapakita lang ng Rusya ang pagbalewala sa katotohanan para sa sariling kapakinabangan sa politika. Ipinapakita ni Pangulong Vladimir Putin ang digmaan bilang pagpapatuloy ng dakilang digmaang patriotiko laban sa Nazing Alemanya, gamit ang kasaysayang trauma para bigyang katwiran ang kasalukuyang mga casualty. Tumatagos ang kwentong ito sa maraming Ruso na naalala ang 27 milyong Soviet na namatay laban kay Hitler. Kung kinaya ng mga lolo nila ang mga nawala laban sa pasismo, ayon kay Putin, kaya rin ng modernong Rusya tiisin ang casualty para talunin ang Nazi ng Ukraine. Malaki rin ang ginagastos ng Kremlin sa kompensasyon para sa pamilya ng mga namatay at nasugatang sundalo. Sa 2024 lamang naglaan ang Rusya ng mahigit 1.2 trilyong rubles, humigit kumulang 15.3 bilyong dolyar para sa mga bayad na ito. Dalawa ang layunin nito.
Nagbibigay ito ng pinansyal na suporta sa mga pamilyang maaaring magprotesta at pinapayagan ang pamahalaan na subaybayan ang bilang ng mga nasawi habang itinatago ito sa publiko. Mas masalimuot ang paraan ng Ukraine. Sa simula, mahigpit na kinontrol ng Kyiv ang bilang ng mga nasawi upang hindi makakuha ng impormasyon ang Rusya. Habang tumatagal ang digmaan, lalo pang nahirapan ang Ukraine. Kailangan nitong patunayan sa mga kaalyado sa kanluran na nagagamit ng maayos ang armas. Kaya ipinakita nila ang bilang ng mga kaswalti ng Rusya. Kung ilalantad nila masyado ang mga naging kaswalti, maaaring humina ang pagre-recruit at suporta ng publiko. Inakusahan ang mga opisyal ng Ukraine na pinalalaki ang bilang ng nasawing Ruso para ipakitang nagtatagumpay sila sa labanan. Ang araw-araw na tala na inilalabas ng General Staff ng Ukraine ay palaging nagpapakita ng mas mataas na bilang ng mga nasawing Ruso kaysa sa pinaniniwalaan ng karamihan sa mga ahensyang intelihensya ng kanluran na posible. Halimbawa, ayon sa Ukraine, nawalan ang Russia ng mahigit 1,247,000 sundalo pagsapit ng Disyembre 2025. Tugma ito sa ilang pagtataya ng kanluran, ngunit maaaring kasama rito ang mga sugatang sundalo na bumalik sa serbisyo ng ilang ulit. Si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay maingat sa pagbibigay ng bilang ng mga nasawi sa kanilang panig. Naghintay siya hanggang Pebrero 2024, 2 taon mula nang magsimula ang digmaan, bago niya hayagang sinabi na 31,000 sundalong Ukrainian ang napatay. Maraming analyst ang naniniwalang mas mababa pa sa totoo ang bilang na ito noon pa man, nang i-update niya ang bilang sa 46,000 na napatay noong Pebrero 2025, tila konserbatibo pa rin ito kumpara sa mga pagtataya ng Western intelligence. Ang totoo, napakahirap talagang bilangin ng eksakto ang mga kaswalti sa makabagong digmaan. May mga sundalong nawawala at maaaring bihag, tumakas, o napatay sa labanan na hindi na muling natagpuan ang kanilang mga bangkay. Maaaring paulit-ulit bumalik sa serbisyo ang sugatang sundalo kaya hindi tiyak kung bibilangin sila bilang isang kaswalti o higit pa. Ang pagkuha ng Rusya ng mga bilanggo bilang sundalo ay lalong nagpapakomplikado dahil kadalasan wala silang tamang dokumento. Tinangkang punan ng independenteng beripikasyon ang kakulangan. Ang media zona, kasama ang Russian service ng BBC at voluntaryo, ay gumawa ng listahan ng mga nasawing sundalong Ruso gamit ang social media, lokal na balita, at mga website ng gobyerno. Noong Enero 13, 2026 na kumpirma nila ang 163,600 at 6 na nasawing Ruso ayon sa pangalan. Aminado silang maliit lang ito sa kabuuang bilang ng nasawi dahil maraming pamilya ang hindi nag-aanunsyo ng pagkamatay at pinipigilan ng mga awtoridad ng Rusya ang pagkalat ng impormasyon. Noong huling bahagi ng 2025, nabunyag na ang mga korte ng Rusya ay nagsampa ng 10,000 kaso para ideklarang nawawala o patay ang mga sundalo. Pagsapit ng unang bahagi ng Disyembre 2025, natukoy ng media zona ang humigit kumulang 88,000 ganitong kaso sa korte. Noong Disyembre 26, 2025, sinimulang burahin ng mga korte ng Rusya ang mga record na ito sa mga pampublikong database. Hindi sinasadyang ibinunyag ni Ministro ng Depensa Andrei Belousov ang problema nang sabihin niyang 48% ng mga nawawalang tao o halos bawat ikalawa ay natagpuan na. Kung 70,000 kaso ang kalahati ng lahat ng nawawalang sundalo, ibig sabihin may hindi bababa sa 180,000 bangkay na di pa natatagpuan sa mga labanan sa Ukraine. Kung ganito karami ang nawawalang sundalo ng Rusya, saan galing ang mga lalaking ito? Bago natin talakayin yan, paalala na araw-araw may bagong video ang The Military Show. Kaya kung gusto mo ng mga malalalim na pagsusuri tulad nito, siguraduhing pindutin ang subscribe button. Para maintindihan ang tunay na bilang ng mga nasawi, dapat nating tingnan ang mga numero bago at pagkatapos na nagpapakita ng kakaibang bagay sa labang ito. Sa madaling salita, naubos na ng Rusya ang buong profesional na puwersa militar nito bago ang digmaan at lumipat na sila sa isang hukbong binuo sa pamamagitan ng malawakang mobilisasyon. Nang sinimulan ng Rusya ang kanilang pananakop noong Pebrero 2022, nagpadala sila ng humigit kumulang
170,000 sundalo. Sila dapat ang pinakamagagaling ng Rusya. Mga kontraktual na sundalo, elite airborne units, at Spetsnaz Special Forces. Plano nilang mabilis sakupin ang Kyiv at pabagsakin ang gobyerno ng Ukraine sa ilang araw o linggo. Alam natin kung paano ito natapos. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2022, pwedeng umamin ng talo si Putin o dagdagan ang pagsisikap. Pinili niya ang huli. Noong Setyembre 2022, inanunsyo ng Rusya ang bahagyang mobilisasyon ng 300,000 reserbista. Ang mobilisasyong ito ay hindi patas na tinarget ang mga etnikong minorya at lalaking mula sa pinakamahihirap na rehiyon ng Rusya tulad ng Malayong Silangan, Siberia at Hilagang Caucasus. Ang mga minoryang grupo ay nagtamo ng mas mataas na bilang ng mga nasawi kumpara sa porsyento ng kanilang populasyon. Kahit 300,000 bagong sundalo, hindi pa rin sapat pangpalit sa nawalang tauhan. Kaya napilitan ang Rusya gumamit ng mas desperadong hakbang. Inalok ng kalayaan ang mga bilanggo, kabilang ang nahatulan ng pagpatay at panggagahasa, kapalit ng 6 na buwang paglilingkod sa labanan. Nag-recruit ang Wagner Group ng mahigit 48,000 bilanggo mula sa mga kulungan sa Rusya at marami sa kanila ay ipinadala sa tila gilingan ng karne sa Bakhmut. Ang mga nakaligtas sa kontrata ay umuwi bilang bayani, pero marami ring nagbalik sa krimen at sumali muli para makaiwas sa kaso. Pagsapit ng 2024, may permanenteng ekonomiyang pangdigmaan na ang Rusya na nakatuon sa pagre-recruit. Nag-uunahan ang mga pamahalaang panrehiyon sa pagre-recruit at nag-aalok ng signing bonus na hanggang $40,000 sa ilang lugar. Ito ay perang magpapabago ng buhay sa mga rehiyon, na ang buwan ng sahod ay 500 lang. Para sa maraming Ruso, mula sa mahihirap na lugar, ang militar ang nagiging tanging daan sa pinansyal na katatagan. Ayon sa opisyal na tala ng Russia, nakapag-recruit ang militar ng 500 at 40,000 bagong kontraktual na sundalo noong 2023 at panibagong 400 at 27,000 noong 2024. Noong 2025, bumaba ang bilang na iyon sa humigit kumulang 400 at 17,000. Ngunit hindi ito ang mga propesyonal na sundalong ipinadala ng Russia noong Pebrero 2022. Marami sa kanila ay nakakatanggap lang ng 3 hanggang 4 na linggong pagsasanay bago ipadala sa prente. Natuto silang kumilos sa makabagong labanan, napuno ng drone habang binabaril, sa halip na sa kontroladong pagsasanay. Ang kaibahan sa kalidad at karanasan ang dahilan ng pagkatalo ng Russia sa digmaan. Bago ang digmaan, may mga nakababatang opisyal ang hukbong sandatahan na marunong sa pinagsamang operasyon ng militar, paggamit ng artilyerya, at koordinasyon ng puwersang himpapawid at lupa. Marami sa kanila ang patay na ngayon, dahil halos 6,000 at 500 opisyal ng Russia ang nakumpirmang napatay. At higit sa kalahati rito ay mga batang opisyal, tenyente, senior tenyente, at kapitan. Ang mga bagong opisyal ay minamadali sa pinaikling mga programa ng pagsasanay. Kadalasan ay 2 buwan lang ng pagsasanay bilang opisyal bago italaga bilang pinuno ng mga tropa. Habang natututo sila sa trabaho, ang kanilang kawalan ng karanasan ay pinagbabayaran ng mga sundalo. Ang resulta ay isang militar ng Rusya na hindi na katulad ng puwersang sumakop sa Ukraine noong 2022. Mas malaki ito sa bilang, dahil inaangkin ni Putin na may 700,000 sundalo siya sa Ukraine noong huling bahagi ng 2025, ngunit bumaba ang kalidad nito. Ang mga unit ay umaasa sa dahas at dami ng tao kaysa sa taktikal na husay. Ang suporta ng artilyeriya ay naging hindi na ganoon katumpak, madalas na nabubunyag ang komunikasyon. Ang lohistika ay nananatiling matinding kahinaan. Ayon sa US intelligence, ang Rusya ay kumukuha ng 30,000 hanggang 40,000 bagong sundalo kada buwan mula unang bahagi ng 2026. Sakto lang yan para mapalitan ang nalagas at mapanatili ang operasyon, pero kulang para sa malalaking opensiba o mabilisang pag-usad. Ang Rusya ay parang nasa isang recruitment death spiral, kung saan kailangan nilang palaging mag-recruit ng mga sundalo para lang mapanatili ang kasalukuyang kalagayan. Bukod pa sa mga problema ng Rusya, may issue rin sa kanilang kagamitan. Habang nagawa ng Moscow na mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng mga pangunahing kagamitan tulad ng baril at uniforme, ang mabibigat na sandata ay unti-unti nang nauubos. Sabi ng ilang kanluraning intelihensya, lampas 4,000
at 300 pangunahing tangke ng Rusya ang nawala pagdating ng huling bahagi ng 2025. Mas marami kaysa dati nilang aktibong inventaryo bago ang digmaan. Napilitan silang buhayin ang mga T-55 at T-62 tanks mula Soviet era na matagal nang nakaimbak. Ang iba ay mula pa dekada 60. Pinamumunuan ang mga sinaunang tangke ng mga recruit na mabilisang sinanay at ipinadala laban sa makabagong sandatang kontra-tangke ng Ukraine. Inaasahan na ang resulta. Hindi kayang makagawa ng kapasidad ng paggawa ng Rusya ng mga bagong pangunahing tangke ng labanan nang sapat na mabilis upang mapalitan ang mga nawala sa labanan. Karamihan sa mga bagong tangke na pumapasok sa serbisyo ay talagang mga sasakyang dekada na, ang tanda na kinuha mula sa imbakan, inayos at ipinadala sa harapan. Ganoon din ang nangyayari sa infantry fighting vehicle, artillerya, at armored personnel carrier. Ayon sa mga analyst ng intelihensya sa kanluran, posibleng magkulang ang Rusya sa armored na sasakyan sa huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027 kung magpapatuloy ang kasalukuyang pagkawala ng mga ito. Bakit? Sa kabila ng mga problemang ito, hindi pa rin bumagsak ang militar ng Rusya? Bakit kahit mahigit doble ang kaswalti ng Rusya kaysa Ukraine, nakakakuha pa rin sila ng teritoryo? Ang sagot ay nauuwi sa simpleng matematika at estratehikong heograpiya. Ang Rusya ay may populasyon na humigit kumulang 144 na milyon katao, kumpara sa 37 milyon ng Ukraine bago ang digmaan. Iyan ay halos 4 sa 1 na kalamangan pagdating sa bilang. Ang Russia ay may tinatayang 18.9 milyong kalalakihan na nasa edad militar mula 20 hanggang 39 kumpara sa 5 milyon ng Ukraine sa parehong edad. Kahit may matitinding kaswalti, mas kayang magtagal ng Russia sa digmaan ng pag-ubos kaysa Ukraine. Bawat sundalong Ukrainian na napatay o nasugatan ay mas nakakasama sa kakayahan ng Ukraine na lumaban kumpara sa epekto ng isang sundalong Ruso sa Russia. Ginamit ito ng Russia sa pagsasakripisyo ng sundalo para unti-unting makuha ang teritoryo. Mula nang makuha ang inisyatiba, noong unang bahagi ng 2024, tinataya ng CSS na ang mga puwersa ng Russia ay umuusad ng 50 hanggang 200 talampakan bawat araw sa mga pangunahing opensiba. Mas mabagal pa ito kaysa sa labanan sa Somme ng unang digmaang pandaigdig, isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Hindi kailangan ng Russia ng mabilis na pagsulong, kundi ay lampasan lang ang Ukraine sa tagal. Habang tumatagal ang digmaan, nababawasan ang sundalo ng Ukraine. Mas mahirap palitan ng Ukraine ang bawat casualty kaysa sa Russia. Naniniwala ang Moscow na sa dulo, mauubos ang mga sundalo ng Ukraine na handang lumaban o hihina ang suporta ng kanluran o pareho. Gayunpaman, ang kalamangan ng Russia sa dami ng tao ay hindi nagdala ng tagumpay sa labanan gaya ng inaasahan ng mga general ni Putin. May ilang dahilan kung bakit. Napatunayang epektibo ang estratehiyang defense in depth ng Ukraine sa pagdami ng nasasawi sa panig ng Russia. Nagtayo ang Ukraine ng komplikadong trinsera, hadlang sa tangke, at mga minefield na nagtutulak sa pagsulong ng Russia patungo sa mga kill zone. Kapag sinubukan ng mga sundalong Ruso salakayin ang mga posisyong ito, tinatamaan sila ng artillerya, mortar, at dumaraming first-person view na drone na may eksaktong atake sa bawat sundalo. Ang pagdami ng drone sa labanan ay malaki ring nagbago sa paraan ng pakikidigma. Sa loob ng 10 milya mula sa frontline, halos pagpapakamatay na ang paggalaw ng mga sasakyan dahil sa tuloy-tuloy na pagmamanman ng drone. Pangalawa, napatunayang sadyang hindi marunong umangkop ang sentralisadong istruktura ng komanda ng Rusya. Hindi pwedeng magbago ng taktika ang mga lokal na komander nang walang pahintulot ng punong himpilan. Kaya natatagalan at sinasamantala ito ng mga puwersang Ukranyano. Nang payagan ang mga unit ng Rusya na baguhin ang diskarte, nakaangkop na ang mga tagapagtanggol ng Ukranya. Pangatlo, nananatiling sira sa pinakaugat ang mga sistema ng lohistika ng Rusya. Nakakarating naman ang mga bala, dumarating din ang gasolina sa huli. Pero mahina ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang uri ng unit. Madalas hindi tugma ang suporta ng artillerya sa pag-usad ng infantry, at ang suporta mula sa himpapawid ay hindi rin epektibo sa mga operasyon sa lupa. Ang kakayahan sa combined arms na di umano'y binibigyang diin ng doktrinang Ruso ay hindi na isakatuparan.
Pang-apat, ang moral ay patuloy na problema. Ang mga sundalong ni-recruit gamit ang mga cash bonus at minadaling ipadala sa unahan na may kaunting pagsasanay ay hindi nakikipaglaban ng may parehong motibasyon gaya ng mga Ukrainong ipinagtatanggol ang kanilang bayan. Maraming unit ng Rusya ang sumuko, lalo na sa paglusob ng Ukraine sa Kursk Oblast, kung saan mahigit 1,000 sundalong Ruso ang nahuli sa mga unang buwan ng operasyon. Ipinakita ng opensiba sa Kursk kung gaano kalala ang lagay ng Rusya sa estratehiya at lohistika nang salakayin ng Ukraine ang Rusya noong Agosto 2024, inabot ng higit 1 buwan bago nakapag-kontra-atake ang Rusya. Napilitang maglipat ng mga unit ang Moscow mula sa ibang sektor ng harapan. Kaya't napakinabangan ng Ukraine ang pansamantalang kahinaan. Napilitan ang Rusya na magpadala ng 11,000 hilagang Koreano na sundalo para mabawi ang sariling teritoryo. Ang problema ay Rusya ay gumagamit ng digmaang atrisyon ng ika-20 siglo sa labanan ng ika-21 siglo. Ang kalamangan nito sa lakas tao at industriya ay nababawasan dahil sa inobasyon sa taktika ng Ukraine, teknolohiyang suporta ng kanluran, at revolusyon sa drone warfare. Ang Ukraine, bagamat kulang sa sundalo at kagamitan, ay patuloy na nangunguna sa inobasyon laban sa mas malaking kalaban. Nanguna ang Ukraine sa paggamit ng komersyal na drone para sa militar at nakabuo ng electronic warfare systems na kayang guluhin ang navigation signals ng Rusya. Pinahusay nila ang fiber optic na drone na hindi tinatablan ng jamming at ginawang precision-guided weapon ang consumer electronics. Kasabay nito, nagiging pangalawang antas na kapangyarihan ang Rusya habang nababawasan ang lakas nila sa pagsakop sa kalapit bansa. Matindi ang pagsubok sa kanilang ekonomiya at bumabagsak ang industriya. Patuloy na mataas ang inflation. Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 0.6% noong 2025. Nahaharap ang industriya ng depensa sa matinding kakulangan ng pyesa. Karamihan ay inaangkat pa mula kanluran bago ipinatupad ang mga sanksyon. Ang tunay na bilang ng namatay sa digmaan sa Ukraine ay ang pagkabura ng kinabukasan, pagkawasak ng potensyal, at permanenteng pilat sa dalawang bansa. Kahit pa ang huling bilang ay 1.5 milyon, 2 milyon o higit pa, bawat numero ay kumakatawan sa isang tao na hindi na kailanman makakauwi. Iyan ang tunay na halaga ng digmaang ito. At araw-araw itong binabayaran ng Rusya at Ukraine. Salamat sa panonood. Kung gusto mo pang malaman kung paano nagbago ang Rusya mula nang magsimula ang pananakop, panoorin ang video na ito para manatiling updated sa sigalot ng Rusya at Ukraine at geopolitics. Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na updates.